Maligayang pagbabalik sa Mia Sofia Movie Recap. Ang ibubuod natin ngayon ay ang Korean film na may pinamagatang The Witch Part 1 The Subversion, so sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang bata na tumatakbo sa isang kakahuyan. Siya ay hinahabol ng mga lalaki at maya-maya pa ay ipinakita na nahuli na nila ang isa sa mga bata na tumakas. Dinala nila ang bata kay Dr. Beck, at doon ay sinabihan ni Dr. Beck ang isa sa mga lalaki na si Mr. Choi na hayaan na muna nila ang isa pang bata na nakatakas. Dahil naisip niya na hindi na ito tatagal dahil sa sitwasyon niya, maya-maya ay ipinakita ang isang lalaki at may napansin na may isang bata na duguan sa damuhan malapit sa kanila. Agad niya itong nilapitan at dinala sa kanilang bahay. Matapos nun ay linunasan siya ng isang doktor at sinabing gagaling din ang bata, pero sa tingin niya ay nagka-amnesia ito dahil sa hindi niya alam kung sino at ilang taon na siya. Matapos nun ay naisipan nilang ampunin ang bata. Lumipas ang 10 taon at ang batang inampun nila ay pinangalanan nilang Jaeyon. Doon nga ay ipinakita na pinalaki siya ni na Mr. Go at Mrs. Go. Maya-maya ay ipinakita na naligo si Jaeyon at ilang sandali pa ay biglang sumakit ng sobra ang kanyang ulo. Pagkatapos noon ay ipinakita naman na nagre-research siya tungkol sa sakit ng kanyang ina na Alzheimer's disease, para malaman niya lalo ang kondisyon ng kanyang ina. Kinabukasan ay nagkita sina Jaeyon at kanyang kaibigan na si Myung-hee sa isang bus stop. Habang nakasakay ang dalawa ay sinabi ng kaibigan niya na dapat siyang sumali sa isang TV contest, dahil sa palagay niya ay pwedeng manalo si Jaeyon doon. Sinabi pa niya na malaking pera ang mapapanalunan at maaari nilang gamitin ang pera sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sumang-ayon naman si Jaeyon sa sinabi ng kaibigan at agad silang nagpunta sa TV station para mag-audition. Natanggap naman si Jaeyon at labis nilang ikinatuwa ito. Kinagabihan, nang nasa bahay na si Jaeyon at naroon din ang kaibigan niya kasama ang kanyang ama't ina, doon nga ay napanood nila sa TV ang ginawang pagkanta ni Jaeyon at labis namang ikinatuwa nila nang mapanood iyon. Ilang sandali pa ay sinabihan si Jaeyon ng mga hurado kung may iba pa ba siyang talent maliban sa pagkanta. Doon ay ipinakita niya ang isang magic trick at nagawa niyang palutangin ang hawak niyang mikropono. Nag-alala naman ang mag-asawa dahil sa nakita nila, pero sinabi ni Myung-hee na wala lamang iyon at makakatulong pa ang ginawa na yon ni Jaeyon para lalo siyang sumikat. Nang matutulog na si Jaeyon ay bigla na naman sumakit ng sobra ang kanyang ulo. Maya-maya ay tila ba may nakikita siyang mga tao na nagmamasid sa kanilang tahanan mula sa malayo. Kinabukasan, nagmamadali ang dalawa na makasakay sa tren dahil mahuhuli na sila sa late telecast ng nasabing TV show. Pagkasakay nila sa tren at habang kumakain sila ng nilagang itlog ay bigla na lamang silang pinagtawanan ng isang lalaki na nakaupo sa kanilang harapan. Doon ay kinausap sila nito at sinabing kilala niya si Jaeyon. Pinipilit niya si Jaeyon na sabihin kilala rin siya nito, pero walang kaalam-alam si Jaeyon kung sino siya. Maya-maya ay tinangkang sampalin ng lalaki si Jaeyon para matauhan ito, pero hindi niya naman itinuloy ang pagsampal at napansin niyang natakot ng husto si Jaeyon at napaluha na lamang. Doon niya napagtanto na baka totoo nga ang sinasabi na hindi siya naaalala nito. Saka lang tumayo ang lalaki at sinabi nito na magkikita pa silang muli. Pero kahit na na-late sila ay nagawa pa rin ni Jaeyon na makapasok sa quarterfinals na labis naman nilang ikinatuwa. Sa kabilang banda ay napanood naman nila Dr. Beck at Mr. Choi ang palabas. Nakilala ni Dr. Beck si Jaeyon at sinabi nitong siya ang babaeng matagal na nilang hinahanap at hindi siya makapaniwala na nagawa niyang makaligtas sa loob ng mahabang panahon. Nang papauwi na sila ay bigla na lamang sumakit ang ulo ni Jaeyon dahilan para magtungo ito sa CR. Maya-maya ay ipinakita na nagpa-check up siya sa isang doktor at doon niya napagtanto at napag-alaman na malapit na siyang mamatay. Sinabi sa kanya ng doktor na nasa 1 hanggang 3 buwan na lamang siyang mabubuhay. Ngunit sinabi nito na kailangan ni Jaeyon ng marrow transplant mula sa kanyang biological parent para siya ay gumaling. Maya-maya ay nakita na ni Myung-hee ang kaibigan kaya naman inalalayan niya ito sa kanilang paglabas. Nang papara na sila ng taxi ay may huminto na 2 sasakyan sa kanilang harapan. Sinabihan sila ng lumabas na lalaki na sumakay na si Jaeyon at sila na ang maghahatid sa kanila sa train station. Mabuti na lamang at may dumaan na mga bata at na-distract ang mga lalaki. Dahilan para makaalis ang dalawa at makasakay ng taxi. Nang makababa na sila ng tren at naghihintay na lamang ng bus sa bus stop ay sinabihan siya ni Myung-hee na aalis lamang siya saglit para kausapin sa cellphone ang tatay niya.
pero maya-maya ay may huminto na namang sasakyan sa harap niya at yun ay ang lalaking nakasabay nila sa tren kaninang umaga. Kinausap nito si Jayon at sinabihan siya nito na kailangan niyang makauwi agad sa bahay niya. Pagkaalis ng sasakyan ay naisip ni Jayon na baka may gawin silang masama sa mga magulang niya. Agad na tumakbo si Jayon at sinigawan si Myung-hee na sabihan ang tatay niya na agad na pumunta sa bahay nila. Sinabihan naman agad ni Myung-hee ang tatay niya, at nang makarating na sila sa bahay ay napansin ng tatay ni Myung-hee na si Officer Don na may nakaparadang itim na sasakyan doon. Nilapitan niya ito at kinausap. Sa sumunod na eksena ay nakarating na ang dalawa at nakita nila ang police mobile ng tatay ni Myung-hee. Nag-alala agad sila dahil naiwang bukas ito. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa at doon nila nakita na ligtas naman sila. Nang uuwi na sina Myung-hee at tatay nito ay sinabihan nito si Jayon kung kilala ba nito ang mga yon. Sinabi naman ni Jayon na hindi at baka napagkamalan lamang siya. Sa sumunod na eksena ay may isang lalaki na dumating sa isang resort, at pagdating niya doon ay nakita niya na patay na ang kanyang pamilya, at ang grupo ng lalaking nakasabay ni Jayon ang pumatay sa mga ito. Maya-maya pa ay pinatay na rin nila ang lalaki samantalang ang driver naman nito ay duguan na, at doon ay tinutukan nito ng baril ang lalaki, pero bigla na lang lumutang ang baril nito at tumutok sa kanya. May telekinetic power ang nasabing lalaki at nakontrol nito ang baril at iputok sa sarili niya. Maya-maya pa ay nasunog na ang lugar at umalis na sila. Kinabukasan ay nabasa ni Dr. Beck sa pahayagan na namatay sa isang sunog ang buong pamilya ng isang national gene researcher. Doon nga ay ipinakita rin na kausap ni Dr. Beck si Mr. Choi at sinabi na wag nang alalahanin ang bata. Sa kabilang banda ay ipinakita na kausap ni Mr. Choi ang isa pang gene researcher, at inutusan ito na patayin si Jayon at kunin ang utak nito at pag-aralan ang espesyal na utak niya. Samantala ipinakita naman na kumakain ang pamilya ni Jayon kasama ang kaibigan nitong si Myung-hee nang biglang atakihin ng sakit na Alzheimer ang nanay niya. Sinabi nito na bakit kumakain sila ng asawa niya kasama ang mga taong hindi naman nila kilala. Sinubukan naman pakalmahin ni Jayon ang kanyang ina at doon na nga nalaman niya na palala ng palala ang kondisyon ng kanyang ina. Sa sumunod na eksena ay bigla na naman inatake si Jayon ng pagsakit ng kanyang ulo. Nakarinig siya ng kaluskos kaya naisipan niyang lumabas ng kwarto. Maya-maya pa ay tinutukan na siya ng baril sa ulo ng isang lalaki. Doon nga ay pinasok na ang bahay nila ng mga lalaking nakita nila sa TV station. Sinabi ng lalaki na si Jayon ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mga peklat sa mukha. Pero sinasabi ni Jayon na hindi niya kilala ang mga ito. Maya-maya pa ay diniinan ng isa sa mga lalaki ang kutsilyo na nakatutok sa leeg ng kaibigan. Nagalit si Jayon at nagawa niyang agawin ang baril na nakatutok sa kanya. Ginamit niya ito para patayin ang mga lalaking nanloob sa bahay nila. Doon nga ay agad niyang natalo ang mga lalaki kasama na ang leader ng mga ito. Nagulat si Jayon sa kanyang mga nagawa. Pati ang kanyang kaibigan ay hindi inaasahan na magagawa iyon ni Jayon. Maya-maya pa ay pumapalakpak pa na pumasok ang lalaking nakasabay nila sa tren. Binati nito si Jayon dahil naisip niya na baka bumalik na ang mga alaala nito. Doon nga ay tinanong niya ang kaibigan ni Jayon kung hindi ba siya nahihiwagaan sa kaibigan, kung bakit kahit hindi ito nag-aaral ay lagi siyang nangunguna sa lahat ng bagay, na meron itong mga kakaibang talento at kung bakit nagagawa ni Jayon na magpalipad ng mga bagay-bagay. Doon nga ay naisipan ni Jayon na sumama sa lalaki upang lalo niya pang malaman kung ano ang katotohanan sa kanyang pagkatao, at para hindi na rin madamay pa ang kanyang mga magulang at kaibigan sa gulo. Pagdating nila sa isang abandonadong lugar ay dinala si Jayon sa isang silid, itinali siya sa isang upuan at maya-maya ay narinig niya sa speaker ang boses ni Dr. Beck. Sinabi ni Dr. Beck na naniniwala siya na nagka-amnesia si Jayon dahil sa mga nagawang pinsala sa kanya nung tumakas siya, at sinabi pa nito na kung sakaling nagpapanggap lamang siya na may amnesia ay hindi niya gagawing ipakita sa TV ang kanyang kakayahan na magpagalaw ng mga bagay-bagay. Maya-maya ay inutusan ni Dr. Beck ang isang lalaki na turukan si Jayon, at maya-maya ay naalala na ni Jayon nung bata pa siya. Nung mga panahon na pinag-eksperimentuhan sila kasama ang iba pang mga bata sa lugar na yon, sinabi ni Dr. Beck na siya ang pinakamagaling na brain specialist sa buong mundo, at sinabi rin niya na siya ang gumawa kay Jayon para magkaroon ito ng superhuman abilities. Sinabi niya na plano sana niyang mag-training ng mga batang may superhuman abilities para maging sandata.
Pero nagbago nang malaman niya na may side effect ang mga yun. Sinabi nito na ang mga bata ay nagiging agresibo at hindi na nila makontrol. Sinabi nito na sa lahat ng mga bata doon ay si Jaehyun ang pinakamalapit sa pagkaperpekto sa lahat, pero dahil sa takot nila na hindi nila makontrol ang bata ay iniutos sa kanya na patayin si Jaehyun. Ayaw niyang sumunod sa utos ngunit wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Hindi nila inakalang magagawa ni Jaehyun na makatakas ng gabing yun. Akala nila ay mamamatay na ito pero hindi sila makapaniwala nung nakita nila si Jaehyun sa TV na nagawa niyang mamuhay ng normal. Dagdag pa nito na ang nararamdaman niyang sakit ng ulo ay magiging malala hanggang mamatay na lang siya dahil sa brain hemorrhage. Doon nga ay napansin na ni Dr. Beck na nahihirapan na si Jaehyun kaya inutos niya na sa lalaki na iturok na ang isa pang dose. Yun ay para ma-unlock na ni Jaehyun ng 100% ang kanyang kakayahan, pero yun ay tatagal lamang ng isang buwan at babalik din siya sa dati. Maya-maya ay umamin si Jaehyun na hindi totoo na may amnesia siya. Sinabi nito na pinagplanuhan niya ang lahat dahil alam niyang si Dr. Beck lang ang may hawak ng gamot para sa nararamdaman niya. May napansin ang lalaki kaya naisipan niyang puntahan si Jaehyun. Pero nagawa na ni Jaehyun na makatakas sa pagkakagapos at napatay na rin niya ang lalaking nagbabantay sa kanya. Kinuha niya ang baril nito at maya-maya ay nagpakawala ng nakalalaso na usok ang doktor sa loob ng silid pero napansin niyang nakatakas si Jaehyun papuntang kisame. Ngayon ay ipinakita na nakarating na siya sa kinaroroonan ng doktor at tinutukan niya ito ng baril. Binaril niya ang binti ng doktor at tinanong niya kung nasaan ang iba pang mga gamot. Maya-maya ay dumating si Mr. Choi sa lugar kasama ang mga tauhan nito. Nagkaroon ng flashback ang lalaki at siya pala ang nahuling batang lalaki ni Mr. Choi nang sinubukan nilang tumakas. Nauna nang umalis ang lalaki para puntahan si Jaehyun. Naiwan nga doon ang mga kasamahan niya at agad naman silang natalo ng mga ito. Nagawa ni Mr. Choi na makatakas doon at sinimulang sundan ang lalaki. Sa kabilang banda ay biglang inatake ng lalaki si Jaehyun dahilan para tumalsik ito. Nagpalitan sila ng suntok sa isa't isa pero hindi mo makikita sa kanila na nasasaktan sila. Maya-maya ay tinamaan ng sipa ni Jaehyun ang lalaki at tumalsik ito sa kabilang kwarto. Kinuha ni Jaehyun ang baril at binaril nito ang isa pang binti ng doktor dahil tatakas ito. Nakakuha rin ng baril ang lalaki at nagpalitan sila ng putok. Parehong may telekinetic power ang dalawa at ginamit nila ito habang naglalaban sila. Doon ay ipinakita si Jaehyun na napakabilis niyang makapag-regenerate. Nang susubukan na niyang patayin ang lalaki ay bigla na lang siyang binaril ni Mr. Choi sa likod. Napansin naman na papatayin ng isa sa kasamahan ng lalaki si Dr. Beck. Kaya nagawa niyang barilin din ito sa ulo. Nagpasalamat ang doktor sa pagligtas sa kanya pero maya-maya ay binaril din niya ang doktor. Nagawa naman makatayo ng babae at sinugod si Mr. Choi, pero di kalaunan ay nagawa niya pa rin matalo ito. Maya-maya ay napansin na lamang niya na nasa likod na niya si Jaehyun. Doon ay sinubukan niyang labanan ito ng mano-mano ngunit hindi nagtagal ay napatay ni Jaehyun si Mr. Choi. Nag-usap ang dalawa at sinabi ng lalaki na alam niya ang iba pang mga gamot, pero ginamit niya lang itong pang-distract kay Jaehyun para magawa ng kasamahan niya na atakihin siya sa likod. Agad namang napansin ito ni Jaehyun at nagawa niyang pigilan ang babae at pinasa nito ang ulo gamit lang ang kanyang kamay. Nanginginig sa takot ang lalaki at hindi nito maiputok ang baril dahil sa takot. Doon nga ipinakita na nabaril ni Jaehyun ang lalaki sa ulo. Kalaunan ay nahanap na ni Jaehyun ang lagayan ng mga gamot at kinuha niya ang mga ito. Pagkaalis niya doon ay nakitang sumabog ang abandonadong gusali, at sa sumunod na eksena ay ipinakita na dumalaw siya sa kanyang ina sa ospital. Doon ay inabot niya ang gamot at sinabing ibigay ito sa kanya. Maya-maya ay umalis na siya at pagkalipas ng 3 buwan ay ipinakitang nahanap ni Jaehyun ang kapatid ni Dr. Beck, at sinabi dito na gusto niya ng mas mabisang gamot na permanente ang resulta. Maya-maya ay may ipinakitang nakasilip na babae at ilang sandali lang ay nasa likuran na niya ito. Sinabihan niya ang babae na wag siyang gagalawin dahil mapipilitan siyang patayin ang babae. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.